Napansin ko lang yung pinatugtog na video kanina na post ni Kuya Adel, yung ganito, ganire, ano. Yan yung ginamit ni Kuya, yung tungkol sa bulag di ba? Tama? Na parang yung Correct. Oo. pagkukulang noong yung kapintasan, anya. Basahin nga natin yun, Del. Mas maganda para alam ng mga nakikinig sa atin, ano. Bigyan nga natin ng puwang, basahin natin yung verse na yon, Ansat. Napansin ko lang, sa 9:25 yun ng Juan eh. Tinapik yan, Adel, kailan ba yan paksa na yan? Ito lang, yung TJ lang. Kag- Thanksgiving. Kagabi. Oo. Mm. So, 9:25 yun ng Juan eh. Ginagamit naman talaga natin yan. Even panahon pa ni Bes, yan na yung ginagamit nating verse eh. Ang sabi dyan sa talata, sumagot nga siya, kung siya'y makasalanan, hindi ko nalalaman. Isang bagay ang nalalaman ko, bagaman ako'y naging bulag, ngayoy nakakakita na ako. So, ang ibig diyang sabihin, hindi baling makasalanan yang tao na yan, wala akong pakialam. I don't care. Basta ang alam ko, dati akong bulag, ngayon nakakakita ako. So, meaning, by implication, kung itong mga leader natin is mga makasalanan, it doesn't matter. What matters most is nakakakita kami sa loob ng MCGI. Kahit anong pagpapasamaan nyo kay Kuya, kahit anong pagpapasamaan nyo kay Bes, we don't care. Dahil dyan sa mga tao na yan, nadilat ang mga mata natin. Ganun ba ibig sabihin nun, Del? Na gustong lumabas dun sa teksto? Parang ganun. Oo, sige. Tingnan mo pansinin lang natin Eto, sa mga nakikinig, talinuhan nyo po itong pakikinig. Dito kung mapapansin nyo, hindi ko ipapartikular pero may mga pastor ng religion ginagamit ang salita ng Diyos para takasan ng kanilang pananagutan o mga akusasyon na ibinabato sa kanila. Yung paggamit nila ng salita ng Diyos, yun yung nagiging kanilang panangga para matakpan ng issue. And that's one way to manipulate people. Isang uri yan ng manipulasyon. Yung gagamitin mo ang salita ng Diyos para sanggahan mo ang issue, para takasan mo ang isang pananagutan o isang akusasyon na ibinabato sa'yo. Bibigyan kita, Adel, lang isang halimbawa. Tingnan mo kung makaka-relate ka rito. Ito particular ginagamit to ng maraming religious pastor. Unang Korinto 4:3 hanggang 5. Pansinin mo, Del, itong nakasulat dito. At ito, palasak na naririnig natin sa iba't ibang mga uri ng pananampalataya. Lagay nga natin, flash nga natin sa screen, Unang Korinto 4:3, babasahin natin patuloy hanggang 5. Ganito ang nakasulat. Ang sabi diyan sa 4:3, Datapot sa ganang akin ay isang bagay na totoong maliit ang ako'y siyasatin ninyo o ng pagsisiyasat ng tao. Oo, ako'y hindi nagsisiyasat sa aking sarili. Sapagkat wala akong nalalamang anumang laban sa aking sarili. Bagaman hindi dahil dito inaaring ganap ako, sapagkat ang nagsisiyasat sa akin ay ang Panginoon. Kaya nga, huwag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon. Ayan. Ito kanlungan to ng mga mangangaral eh. Sa ganang akin, isang bagay na totoong malitang ako'y siya sa atin ninyo. Gaya ng pagsisiyasat ng tao. Bakit sinisiyasat niyo ko? Adel, narinig mo na bang ginamit yan sa atin o hindi? Di ba saksi naman tayo na Mm. yan ay ginamit sa atin pagka sinisiyasat yung mga ngaral? Ba't sinisiyasat niyo ko? Maliit na bagay na siyasatin niyo ko. Ang nagsisiyasat sa akin ng Panginoon. Wala akong nalalamang anumang laban sa aking sarili. O, pagka ginamitan ka ngayon, Adel, ng ganyang salita ng Diyos sa Biblia, kukontra ka pa o mananahimik ka na lang? Mananahimik ka na Mm. lang. Bakit mananahimik ka na lang? Ginamitan ka na ng Bible verse. At pagka may Mm. Bible verse, dahil ikaw ay Bible believer, wala na. Tapos na usapan. Sarado na ang telon. Di ba? Bakit? Kasi ang gagawin sa'yo ng mga ngaral mo, imamanipula ka. Yung bagay na
sana questionin, tatapalan ka kagad ng Bible verse. O ito Bible verse dyan. So, hindi kami dapat na siyasatin. Bakit sinisiyasat nyo kami? Mali ang ginagawa nyo. Saan sumakay? Sumakay sa sinabi ni Pablo. Nasusundan mo ko, Del? Ito pa, bigyan pa ng isang halimbawa. 4:1 ng unang Juan. Alam mo to, naririnig natin to eh. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ng mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Ayun. So ano daw ang dapat? Huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila, kung sila ay sa Diyos. So, utos bang magsuri ng bawat espiritu? Subukin ang bawat espiritu? Oo. Pero, ang susubukin nyo, hindi sila, hindi kami. Sila. Nasusundan mo, Del? Subukin nyo ang bawat espiritu kung sila'y sa Diyos. Pero hindi kami. So ano gagawin ng leader mo? Ang gagawin ng leader mo, i-exempt niya ang sarili niya na hindi mo siya dapat subukin. Dahil anya ang nakalagay, subukin nyo ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sila ang subukin nyo, huwag kami. So ikaw naman na Bible believer, oo nga ano, hindi pala dapat sinusubok yung mga ngaral namin. Ang dapat palang subukin, sila. Eh ikaw naman ngayon, na eengot-engot, hindi ka na nga susubok sa mga ngaral mo. Hindi mo na nga sisiyasatin ang mga ngaral mo. Bakit? Kasi binasa sa'yo ang Bible. So ano nangyayari? Ang nangyayari sa'yo, napapaikot ka, nahuhukus-pukus ka. Bakit? Ginagamit ng pastor mo ang Biblia para sanggahay, para maging panangga na isang uri ng manipulasyon para takasan yung kanilang pananagutan at mga akusasyon na ibinabato sa kanila. So yan ang mapapansin mo sa mga mangangaral ngayon nag-e-exist sa ating panahon. Ginagamit ang mga talata ng Biblia para pigilan ang mga tao sa question, para pigilan ang tao na suriin ang kilos ng leader ng bawat religion. Bakit? Kasi may malinaw na mga aligasyon laban sa kanila. Yan. Etong mga talatang ito, yan yung mga binasa natin na yan, yan ang gagamitin nila Adel na lisensya o kapital para pagtakpan yung maling gawain at takasan ang kanilang mga accountability. O, hindi ka pa ba kumbinsido pagka binasa sa iyong talata? Bakit sinisiyasat nyo kami? Mala, mal, mal, hindi nyo kami dapat siya sa atin. Ang nagsisiyasat sa amin, Panginoon. Kung may susubukin kayo, ang subukin nyo ibang espiritu, hindi kami. Nakikita mo? Tinatakpan at ginagawang lisensya yung mga Bible verses na yan para pagtakpan yung kanilang masasamang mga gawa, yung kanilang mga dapat sanay accountability, inililihis nila ang issue. Bakit? Para wag yon ang mapag-usapan. Yan ang kapangyarihang nagagawa po ng Bible. Kaya ingat kayo. Kaiingat kayo. Hindi ko mo binasa sa inyo ang talata ng Biblia, paniniwalaan nyo na kaagad. Bakit? Yan po'y sakayan ng mga bulaang propeta. Sinasakyan niya ng mga bulaang mga mangangaral. Ito pa isa, Adela. Tingnan mo kung hindi ka mahuhokus-pokus Basahin natin yung ikalawang Korinto 13:8. Yung sinabi ni Pablo na wala kaming magagawang laban sa aming sarili. Pagka ikaw naman, eh, believer ka ng Bible at sympathizer ka ng mga ngaral mo, pagka binasa sa ito, tapos na usapan O, sapagkat kami ay walang magagawang anumang laban sa katotohanan, kundi ayon sa katotohanan. O, pag binasa sa iyan, may tutol ka pa? Ano pa Wala na. itututol mo? Binasa sa iyan Wala kaming anumang magagawang laban sa katotohanan. Kung talagang kayo mga kapatid ay mga mananampalataya, bilang mga mangangaral ninyo, wala kaming anumang magagawang laban sa katotohanan. Kaya bulag ka na lang nasusunod sa lahat ng ituturo sa iyo. Bakit? Sa paniniwala mo na ang mangangaral mo'y walang magagawang anumang laban sa katotohanan. Kita mo?
Kaya lahat solve eh. O, merong humahad lang sa pag-anib. Gaya mo, Adel. Di ba? Nanghahadlang ka, di ba? Nanghahadlang ka nga ba talaga? May Bible verse pa rin sa'yo. Gagamitan ka pa rin ng talata ng Biblia. Ay, ang mga katulad ni Adel, alam nyo kung sino katulad niyo mga tao na yan? Eto, basa. Eh di ba? Binabasa ni Leon, lagay natin yung kay Jotrepes. Ikatlong Juan. Ikatlong Juan 1:9. Ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia. Datapot si Jotrepes na nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila, hindi kami tinatanggap. Kaya pagka may miyembro sa loob ng MCGI or ng isang religion na hindi tumatanggap sa mga mangangaral, tatawagin Jotrepes. Oh, ano tawag sa'yo, Ansat? Di ba ang tawag sa'yo Jotrepes din? Opo. Kay Adel, ano tawag? Jotrepes din. Nanghihiram sila ng bersa sa Biblia para lahat ng kumakalaban itatag as Jotrepes. Kaya ikaw naman, yung mga nag-out pala na yan, Jotrepes ang tawag. Kita mo? So, napapansin nyo, nakukuha nyo po yung sentido, may mga mangangaral, ginagamit ang berse sa bawat Bible para depensahan ng sarili nila. Ito pa isa, Ansat. Di ba? Alam mo to, naririnig mo to eh. Yung sinasabi dun sa Awit 101 verse 8, tuwing umaga, lilipulin ko ang masasama. Di ba ganyan yung iniaatang sa atin? Sa loob kasi ng iglesia, naglilinis ang Diyos. Naririnig mo na yun, Ansat? Sa loob ng iglesia, Anya, Opo. naglilinis ang Diyos. Kaya makatwiran lang na mawala yung mga tao na yan. Tuwing umaga, aking lilipulin ang lahat ng masama sa lupain. Pero, applicable ba yung talata na yan sa mga exeter ng MCGI? Hindi applicable yan. Bakit? Tuwing umaga, aking lilipulin ang lahat ng masama sa lupain. Yung sinasabi niyong masasama na umalis sa lupain, hindi naman legit na masasama eh. Tanong mo kay Kuya Adel, yung mga naglayasan, 20 galing dun daw sa Davao. Hindi masasamang mga tao yon. Yung Oo. mga naglayasan na sa iba't ibang mga lugar, na hindi isa ha, pamilya, magkakaibig, kaibigan. Hindi yun nilipol ng Diyos. Sila yung mga taong nasa loob na matitino na nagsilayasan. Pero ano gagamitin? Yung mga lumayas po na yan, masasamang tao yan mga kapatid, huwag niyo silang tutularan. Kita mo? May pambakod kagad na Bible verse. Ano ang napapansin nyo? Kung matalino kayo na mga nakikinig sa amin dito sa podcast na to, sana maintindihan nyo po, lahat ng gagawin nila, ibabakod nila para sa kanilang sariling posisyon. Gaya niyan, yung tungkol sa pagpapatilat ng bulag, di ba? May ibang pastor, ginagamit yung kwento ng bulag na yan na pinadilat ni Kristo. Para ano? Para pagtakpan ang mga aligasyon laban sa kanila. Ang sinasabi niya, hindi daw mahalaga yung bintang sa kanya. Ang importante daw, yung napadilat siya. Meron bang ganon? Una, ikaw ba si Kristo? Para gamitin mo yung Bible verse na yan. Hindi. At hindi ka kailanman magiging Kristo dahil isa lang yon, di ba? Kaya bakit nila ginagamit ang banal na kwento na to para ilihis ang usapan at palusutin ang sarili nila? Bibigyan kita ng isang halimbawa, Ansata. Kita mo yung mga nangyayari sa mga miyembrong panatiko. Tingnan mo. Kahit yung pastor nila inaresto na ng pamahalaan, ano depensa nila dun sa pastor nila? Ririnig mong sinasabi pa rin ng mga miyembro. Inaresto na yun May kaso na yun na isinampa gobyerno Ano sinasabi ng mga miyembro? Ay, kung si Pastor Kibuloy man po ay makasalanan, hindi namin nalalaman. Isang Opo. bagay lang po ang nalalaman namin. Dati kaming bulag, ngayon nakakakita na kami.
Nakikita pa ba nila yung kasamaan ng mga ngaral nila? Hindi na eh. Hindi na. Bakit? Kasi ginamit sa'yo yung isang kwento sa Bible na kung siya'y makasalanan, hindi ko nalalaman. Ang alam ko, dati akong bulag. Ngayon nakakakita ko. Ba't ginamit nyo yun? Si Kristo yun eh, na nagpadilat dun sa bulag. Una, hindi naman kayo si Kristo. Bakit sinasakyan nyo yung pagiging Kristo ng Biblia na hindi naman kayo yung Kristo? Yan ang delikado sa isang religion. Di ba ganyan din na nangyayari sa atin? Kaya tingnan mo yung video na yon. Parang lumalabas, aba, parang pagka binato mo ng mga akusasyon si Bes at saka si KDR, abay, parang lapat na lapat sa kanila yung talata na yon. Na kung siya man ay bulag, hindi ko nalalaman. Isang bagay na nalalaman ko. Kung masama man si Bes at masama man si KDR, dati akong bulag, ngayon nakakakita na ako. O, ano tawag yan sa ganyang uri ng argumento? Yung ganyang uri ng argumento, paraan po yan para itago ang kasamaan ng isang pastor ng religion sa bandana ng kabanalan. Sa simpleng dahilan, para umiwas sa pananagutan. Hindi ba't mas angkop na sana humarap kayo ng may kababaang loob sa mga aligasyong ipinupukol sa inyo? Bakit kinukuha niyong mga Bible verses? Sa halip na ang gawin ninyo, magbigay linaw kayo sa mga isyong ipinupukol sa inyo. Kung meron talagang pagkakamali, tanggapin. Nagtinda ba talaga o hindi? Tanggapin ang hindi. Kung oo, aminin. Humingi ng tawad sa kapatiran. Tandaan po natin, hindi kailanman gagamitin ng tunay na lingkod ng Diyos ang kanyang salita para pananggalang sa maling gawain. Unfortunately, mga lingkod ng Diyos kuno, ginagamit ang salita ng Diyos para maging pananggalang sa mga mali nilang mga gawain. Wala kaming tinutukoy. Sinasabi lang namin sa inyo in a general sense. Kaya kung may naririnig kayong ganitong klase ng pangangatwiran, huwag tayong maging bulag na maniwala. Huwag nating hayaan na gamitin ang pananampalataya natin bilang panangga ng mga taong hindi marunong humarap sa mga akusasyon. Huwag niyong pairalin ng faith niyo. Ang pairalin niyo yung prinsipyo, yung logic, pairalin niyo yung justice. Dapat matuto silang humarap sa mga akusasyon at huwag balutin ng talata ng Biblia ang inyong kaisipan. Tandaan niyo ho, ang pananampalataya dapat magsilbing liwanag. Ang pananampalataya hindi dapat maging lambung para itago ang kasamaan. Hindi dapat maging palusot para sa kasalanan o isang sandata upang takasan ng pananagutan. Tandaan niyo to, mga kapatid, mga kababayan, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Last word, Kuya Adel, walang bersikulo na maaaring magtama ng isang maling gawa. Yan ang hamon namin sa inyo. Walang bersikulo na maaaring magtama ng isang maling gawa. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. Ang pananagutan dapat panagutan. Huwag magkubli sa mga talata ng Biblia.